Welcome back guys. For sure galing kayo sa part 1 ng social behavior and this is the part 2 naman ng social behavior, okay? So we have discussed everything about the first social behavior, yung darker side no ng social behavior itself. So up until the sexism. So right now we'll be discussing more on the brighter side, okay? Yan. So, we have talked about social facilitation, social loafing, conformity, groupthink. We also talked about the minority influence, obedience, social perception, schema, di ba? Stereotypes, prejudice, discrimination, yan. Ngayon, we will talk about many things pa. Ito yung part 2 ng social behavior. And in studying social behavior, imposibleng hindi pag-usapan ang attitudes. Palagi natin ginagamit yung word na attitude, okay? Yan. Pero ang meaning nito in psychology ay mas specific. Ang attitude ay yung favorable or unfavorable na feeling, paniniwala or action toward one thing, idea o tao. Okay? And according sa mga researchers, every attitude have different parts. Una, ang affective component. Ang emotional part, ito yung feelings na nararamdaman mo. Kunwari si Jaislyn, 'di ba? Kunwari big fan siya ng BINI. So mahal na mahal niya yung buong BINI. So yun yung affective emotion niya, no? Second, yung cognitive component. Ito naman yung intellectual part. Kilala ni Jaislyn lahat ng members ng BINI, yung birthdays nila, and siguro pati yung history, yun yung cognitive, 'di ba? Ako kilala ko lang is yung name, like si La Maloy, si Aya, si Joanna, si Mika, Colette, Stacy, Gwen, and yung bias ko si Sheena. Yun. So, pero si Jaislyn, alam niya pati yung history, yung birthday, sino sila before Bini, ganyan. Kunwari lang ha. Then pangatlo, ang behavioral component. Ito yung action na galing sa attitude. So dahil super fan si Jaislyn ng Bini, nag-book siya ngayon ng flight papuntang Indio, California to go to the Mojave tent, no? And bumili ng ticket for Coachella to watch them perform, no? Nagagawa niya to dahil sa kanyang feelings for that group. Pero hindi lahat ng attitude ay balanced sa tatlong part, okay? May mga attitude na sobra sa cognitive. Tulad ng belief mo sa tamang way ng paggisa kung anong mauuna, sibuyas o bawang, no? Walang emosyon, purely logical. May mga attitude naman na leaning sa affective, no? Like yung feelings mo towards sa idea ng death penalty. Hindi ito basta-basta logic. Affected naman siya ng puso natin. And saan galing yung mga attitude? May ilan na pwedeng evolutionary, yung instinctive na takot sa ahas o yung natural na pagkainis sa mga bulok na bagay. May malinaw na survival value. Ito yung mga bagay na mapanganib para sa ating evolutionary history. Pero marami sa ating mga attitude ay natututunan lang from our own experience or from the experience ng iba or from constant exposure. Kung mahilig ang friends mo sa hip-hop, malamang magsa-start ka ring maghilig sa hip-hop, 'di ba? Not because they told you, pero they are around you and their interest slowly rubs off to you. Okay? But the most powerful mechanism sa pagbuo ng attitude is the mere exposure effect ni Zajong. Okay? Ito, simple lang ang principle. Mas madalas mong makita o maranasan ng isang bagay, mas nagugustuhan mo siya. Hindi niya sinasabing lahat ng makita mo magugustuhan mo, kundi yung familiarity ang reason kung bakit mo nagugustuhan. Right? Napatunayan siya ni Zajong through an experiment. Nagpakita siya ng nonsense na words sa mga participants, like literal nonsense. Walang meaning. Group of letters lang talaga. 5 times, 10 times, 25 times, and yung result, yung words na madalas nilang nakita, yun yung nagsasabi, or yun yung sinasabi nilang nagustuhan nila. Walang meaning yung word pero familiar, so nagustuhan nila. Ito yung ginagamit ng mga advertiser. Kapag paulit-ulit na yung mga patalastas, hindi naman need na catchy, basta paulit-ulit lang talaga, magugustuhan na siya ng mga viewers. And ako, simula nung bata hanggang ngayon, hindi ko pa natitikman yung MX3,
Pero dahil lagi ko siyang naririnig sa TV commercial sa TV, literally after and before my favorite program, nagustuhan ko siya, 'di ba? Hanggang ngayon di ko pa siya na titikman. Hanggang ngayon hindi ko pa rin siya natitikman. Pero kapag tinatanong ako ng mga kaibigan ko or ng ibang tao kung anong masarap na tea, anong masarap na tsaa, ay isa-suggest ko ay yung MX3, 'di ba? Yun, I remember the tagline kasi, yung ang programang ito ay hatid sa inyo ng MX3. Kaya mag MX3 para M extraordinary. O, di ba? O, hindi po ito paired partnership. O, hindi ako sure, pero parang ganun yung idea, no? Ang goal ng MX3 ay maging familiar. Same dun sa Tide, yung sa gulat kayo, no? Paulit-ulit, yung part lang na yun ng commercial. Paulit pa 3 beses yata sa isang, siguro makaka-anim sila sa isang buong commercial. Ganun. 'Di ba? Minsan 3 sunod-sunod lang tas maikli, 'di ba? Or yung Nasfruta. Ewan ko kung naabutan niyo 'yun, pero naabutan ko kasi lahat 'yun. At ito rin yung mechanism ng fake news. Kapag paulit-ulit na makita yung isang article, kahit mali, nagsisimula itong maging totoo sa isip natin. Ito ay groupthink na pinalakas ng mere exposure at yun yung nakakatakot. Okay? Gets po? Gets po? Ideally, kapag daw familiar ka sa isang bagay, pag mas nakakasama mo siya, edi mas nagugustuhan mo siya, okay? Alright. Okay, now pag-usapan natin kung paano nagbabago yung attitude. First is the cognitive dissonance. Ito yung uncomfortable feeling na nararamdaman mo kapag yung dalawang magkaibang bagay ay sabay na meron ka. Lalo kapag ang isa ay yung way mo talaga mag-reason as a good person and the other ay isang action or belief na inconsistent. Okay? Example. Example, yung Isoy, Yossi, no? Alam ng naninigarilyo na yung sigarilyo ay may malaking case ng cancer, sakit sa puso, and emphysema. Pero nag-iisoy pa rin siya. Masama, pero tuloy lang. Yung pagtingin niya sa sarili niya bilang isang rational na tao and the fact that they engage in a very risky habit, kailangan nilang i-manage yun. That's a cognitive dissonance. At dahil ayaw nating maging hindi komportable, ginagawa natin ang isa sa tatlong to. Yan. Una, we can change our behavior. Like tumigil sa paninigarilyo or vape, 'di ba? Ito yung pinakamakatwirang option. Pero hindi palagi nangyayari. And in fact, halos palaging dinidecline yung number 1. Kaya may pangalawa at pangatlo. Pwede nating baguhin yung paniniwala na lang natin instead para tumugma sa ginagawa natin. Dinedefend mo, no? Gina-justify mo. Hindi naman ako palagi nag-yosi eh. So feeling ko di naman ako magkakaganon. Ganon siya. And pangatlo, pwede tayong magdagdag ng bagong paniniwala na magsusupport sa gagawin natin. Kunwari, sabihin mo na lang, may lolo naman akong nag-iisoy rin dati. Hanggang 95. Buhay pa naman. 97 na. O, diba? Etong mga to, yung ginagamit ng mga researcher para tulungan yung mga tao na baguhin yung ugali nila. Sa research na Simmons at ng mga kasama niya, nagpanood sila ng video sa mga smoker tungkol sa mga dangers ng paninigarilyo. After, nagpagawa sila ng reflection video with them presenting paano iiwas sa pagyoyosi. And because alam na nila yung harm ng yosi, nagkaroon ng dissonance. And the result, yung mga smoker na dissonant sa situation ay nagkaroon ng motivation para tumigil sa paninigarilyo. No? Kaya naman, ang cognitive dissonance ay hindi lang isang psychological experience. Ito ay isang tool. No? Ang second way to change attitude is through persuasion. Ito yung pagtatangkang baguhin yung mga paniniwala or choices natin through arguments or explanation. And napalilibutan tayo ng persuasion every time. Yung mga guro, mga parents, mga politician, mga advertiser, lahat yan ay nagtatangkang baguhin yung isip natin. And yung success ng persuasion ay nakasalalay sa tatlong bagay. Una, the source. Sino ang pinagmulan? Sino ang nagpe-persuade? Mas trustworthy, mas prestigious at likable ang isang tao, mas maniniwala tayo sa kanila. Kaya ang mga pain relievers na recommended by a famous doctor ay mas nabebenta kaysa sa mga products na hindi ini-endorse. Hindi dahil mas effective, kundi dahil sa perceived credibility ng endorser na naglilipat sa perceived credibility ng product itself. Dati, yung friend ko, patay na patay kay James Reid.
In fact, hindi siya umiinom ng Milo kasi wala raw lasa. But guess what? Uminom siya kasi si James na ang endorser. Diba? Oh, that's one of the thing about the source. Second, the methods. Maraming politicians ang gumagamit ng takot as influence. Pero yung mga fear campaigns ay gumagana lang kapag totoong natatakot yung audience. If simple lang na sinabing pwede kang magka-cancer dahil sa sigarilyo, hindi yun palaging effective. Kasi karamihan sa mga tao hindi naniniwala sa pwede, no? Sa pwede kang magka-cancer. Hindi sila naniniwala kapag maaari lang, no? At ayon sa mga research, yung empathy-based messages ay mas effective kaysa sa fear-based. Kasi nagpapakita ito ng effect. Nagbibigay siya ng emotional connection sa mga taong nasa message. Kunwari, mas maniniwala yung mga tao sa mga Thai advertisements about being kind rather than presenting them with statistics. Kaya mas maraming bumibili sa Jollibee dahil sa mga kwentong Jollibee dati kaysa sa stats na sila ang leading fast food chain, 'di ba? Ako nung mga time na 'yon, hindi ko alam na leading yung Jollibee. Pero dahil merong kwentong Jollibee, mas parang nahu-hook niya ako. Parang sabi ko, ay oo nga no, parang comfort food ko talaga yung Jollibee. Ganun, 'di ba? Third is the audience. Hindi lahat ng tao madaling magpalit ng isip. May mga taong mas maraming alam at may mas matibay yung paniniwala. Sila yung mahirap kumbinsihin. Kaya naman sa mga political campaigns, yung focus ay yung mga swing states. Hindi sa mga lugar na consistently bumoboto ng isang partido for the longest time. Kasi nag-aaksaya lang sila ng resource doon. Sa swing states ka, sila yung mga part ng isang bansa na yung candidates may similar level of support, meaning either party could win in a presidential election. Ngayon, from social perception at attitudes, punta na tayo sa medyo darker side ulit. Okay? Kung paano tayo nakikipag-ugnayan sa isa't isa, sa aggression, sa pagtulong, and sa pagmamahal. Yan, pagmamahal. Exciting yun. Sobrang exciting nung love. Lagi naman. So yung aggression ay hindi lang galit, no? Sa psychology, ito ay ang pag-uugali na ang goal is to cause harm, physical man or psychological. Ang keyword ay intended. Nabasa nyo, violent behavior that is intended to cause psychological or physical harm. Kaya naman, kung nasaktan ka ng dentist habang naglilinis ng ngipin mo, hindi yun aggression. Walang intention to cause harm eh. May dalawang kind ng aggression ha. One is the hostile aggression. Okay? Ito yung impulsive, emotional na pagsagot. Kapag pinatid ka ng kaklase mo and napikon ka tapos sinuntok mo siya bigla, yun ay hostile aggression. Okay? Ang instrumental aggression naman ay ginagamit ang aggressive action as means to achieve a goal. I'm not sure if nanonood kayo ng NBA pero si LaMelo Ball, accidentally nahila niya yung paa ni Bam Adebayo after niya sumalampak sa floor, causing Bam to injure his back. Hindi niya goal na masaktan si Bam. Thus, the aggressive action is considered to be justified by its instrumental goal. Sumalampak siya after scoring. Tapos, syempre, ang goal niya ay umiscore at ilayo yung sarili sa injury. So, nung hinila niya yung kamay niya, nadamay yung paa ni Bam, kaya natumba si Bam. If hindi niya naman inalis yung kamay niya, injured siya kasi maapakan siya. Ang aggression ay instrumental dito. Isang tool, hindi siya isang emotional reaction. Gets po ba? Gets po. Pero ngayon, hindi natin alam kung anong sasabihin ng mga juries ng NBA kung ifa-fine ba, kung intentional ba or unintentional yung ginawa nila Melo Ball. Anyway, now, bakit mas aggressive ang ibang tao kaysa sa iba? Tulad ng maraming tanong sa psychology, hindi ito isang tanong na may simpleng sagot. Okay? Ang genes ay pwedeng magbigay ng predisposition. Pero hindi ito enough. Kapag ang genetic predisposition ay may kasamang abusive and neglectful environment, ang possibility ng violent behavior ay mas mataas. And the researchers proved this over and over again. The nature versus nurture of our personality, attitude, and well-being. Remember, aggression is not just a psychological phenomena. Ito ay naka-anchor sa physiology at brain. May 3 brain areas na involved sa aggression. Ang hypothalamus, wait lang. Ayan.
Okay. So ang hypothalamus, ang amygdala at ang prefrontal cortex. Ang prefrontal cortex ay responsible sa impulse control. Ito yung part ng utak na nagsasabing, wait lang, isip muna tayo bago kumilos. Okay? Sa mga taong aggressive at violent, yung prefrontal cortex ay madalas na functionally impaired. Ibig sabihin, yung brakes ng utak nila hindi gumagana ng maayos. Ang amygdala naman ay responsive sa mga pleasure stimuli. Nag-a-activate ito sa mga taong may history ng violence. Ang damaged amygdala ay madalas nasa mga convicted murderers. Okay? And one important factor is yung pamumuhay sa takot ay ang primed neural systems for high anxiety, impulsivity, and vigilance. Kapag laging ready lumaban yung utak mo, lagi kang in fight or flight mode, mas marahas yung mga responses sa lahat. Like kapag sobrang stress ka na, ang dami mong ginagawa, overstimulated ka, ready ka nang makipagsuntukan, tapos may magtatanong sa'yo saan ilalagay yung payong, sasabog ka. Kasi totoong mas marahas yung responses niya kapag overstimulated ka, 'di ba? Dagdag pa dito, may dalawang hormones na consistently nakalink sa aggression at una ay ang testosterone, okay? Una, testosterone. Habang mas mataas ang testosterone sa lalaki man or sa babae, mas mataas ang propensity sa violence. Pangalawa, ang serotonin. Kapag mas mababa or kapag mababa ang serotonin, mas malamang na maging aggressive yung isang tao. That's just biological. Hindi natin siya pwedeng i-expound, wala tayong explanation about it. It's just that it's biological. Okay? Research have proven it. Biology has says na ito talaga yon, na connected si testosterone and serotonin sa aggression. And then we just have to agree with it. Okay. Ang isa sa pinakamatibay na social triggers ng aggression ay frustration. Yan. Ito ay yung kapag may pumipigil sa goal mo, and ang interesting detail dito is that habang mas malapit ka sa goal mo, mas malaki yung galit kapag pinigilan. Isipin mo, nakapila ka sa grocery store, tas kasunod ka na, tas biglang may sumingit sa harap mo. May it be a senior or a PWD, di ba? Nakakainis yun. Mas nakakainis pa nga yun kaysa kapag ikaw ay pang-10 o pang-5. Napatunayan na 'to ni Harris noong 1974. Ang mga taong malapit sa harap ng pila mas nagpapakita ng mga aggressive na reaction sa sumingit kaysa dun sa nasa likod na part ng pila. At tsaka yung road rage, mas madalas mangyari kapag galit na galit yung driver bago pa mangyari yung incident sa kalsada. Yung galit, naghahanap na lang siya ng outlet. Kapag may nakitang pagbubuhusan, doble yung galit. So meaning, yung road rage, nangyayari siya sa bahay pa lang. Kunwari, nag-away sila ng asawa niya, tapos hindi nabayaran yung bills, ganyan-ganyan, galit na galit siya, tapos nag-drive siya. Tapos, may sumingit sa harap niya. Biglang may nag-cut ng linya. Magkakaroon ng road rage. Kasi naghanap na siya ng outlet, nahanap niya yung outlet ng galit niya. Okay? May napagbuhusan. Ngayon, ang social learning ni Bandura ay may bagong dimension. Tayo ay natututo ng aggression sa nakikita natin. Sa social learning ni Bandura, napatunayan niya na yung mga bata na nakakakita ng matatanda na sumuntok sa isang inflatable bobodal, tapos nakita nilang may reward yung matanda, gagawin din ng bata yon as long as may reward. Ganun siya. That's something new. Okay? Yun lang. Yun lang naman. Malapit na tayo sa positive aspects of social behavior. Pero bago natin pag-usapan, need muna nating malaman na ang karamihan sa atin sa tamang situation ay hindi tutulong. So, pag-usapan natin ang pro-social behavior. Okay? Yan. Kapag may emergency, kunwari may nabangga, kahit alam mong marunong ka ng first aid or nasa medicine field ka, malaki ang chance na hindi ka tutulong. Tawag dito, bystander effect. Ito yung mechanism sa likod ng tinatawag na diffusion of responsibility. Kapag maraming tao ang present sa incident, lahat ay nag-iisip na may iba nang gagawa niyan. Kaya walang gumagawa. And may iba pang factors. Kailangan mo nang mapansin yung situation. Yung mga taong nagmamadali ay for sure hindi mapapansin yung isang emergency, di ba? Then, need itong i-interpret bilang emergency. Kapag walang gumagawa sa paligid mo, ang default na interpretation ay siguro wala namang problema.
'di ba? Tapos kailangan mong magdesisyon na responsibility mo 'yon. Tapos kailangan mo pang malaman kung paano tumulong. Kaya sa mga emergency, mas mahalaga kung iisipin mong hindi ka aasa sa may ibang gagawa. Gawin mo na kaagad, akuin mo na, basta sure lang na kaya mo and trained ka to do it, okay? Now let's talk about altruism. Ito yung selfless concern for giving of aid to others. Kabaliktaran siya ng bystander. Dito, every emergency gusto niyang tumulong. Bakit? Because altruists often expose themselves to greater danger than those who selfishly protect themselves. And the helping poses risks to personal survival. For this reason, altruism makes absolute no sense sa evolutionary perspective. Bakit mo kasi ililigtas yung tao while sacrificing yourself without anything to have for you? Di ba? Wala namang kapalit yun. And evolutionary theorists found two answers. Una is the kin selection. Yung mga hayop, kasama ang tao, ay leaning towards their family and kinships dahil sa pagbabahagi ng genes. Kapag daw tinulungan mo ang kapatid mo na mabuhay at makapag-reproduce, ilang part ng genes mo ay tutuloy sa susunod na generation kahit mamatay ka. Kaya sa mga emergency, ang unang hinahanap ng tao ay yung family nila. That's normal na evolutionary, no? Pangalawa, reciprocal altruism. Ito, tumutulong tayo sa iba kasi inaasahan natin na tutulungan din tayo nila sa future. Merong exchange, may kapalit. Pero ang social exchange theory, hindi evolutionary perspective ang point. Sabi nila, tumutulong daw tayo kapag yung mga benefits ay mas malaki kesa sa gastos. Yung pag-help natin sa iba, nagbibigay ng reward, like nire-relieve nito yung sarili nating distress at ito yung investment natin sa future, which in Filipino psych is utang na loob. Kaya ang tunay na selfless altruism ay possible na hindi talaga nangyayari. Lahat kasi ng tao ay program mag-isip na may benefits kahit gaano to kaliit, 'di ba? Kapag nagsoli ng wallet, kahit thank you kapalit na 'yon. Kapag hindi nag-thank you minsan nagagalit na nga tayo di ba? Ewan ko sa inyo basta ako nagagalit ako kapag hindi parang masakit sa akin na, "Oh, ginawan kita ng favor wala man lang thank you. Wala na akong hinihinging kapalit, thank you na lang wala pa." 'Di ba? Parang gano'n. Parang hindi siya basic human decency. 'Di ba sabi kasi basic human decency yung mag-thank you. Pero ako, wala, naiinis ako kapag pag hindi ko like hindi nagte-thank you after kong gawan ng mabuti, gano'n. So tuloy natin ang altruism. Ang mga taong regular na tumutulong sa iba ay nagtatayo ng shield against stress. 'Di ba? In overall, mas maraming stress ay mas mataas ang possibility na mamatay ng maaga. Pero para sa mga taong tumutulong ng regular, ang link na yon ay nasisira, napuputol. Hindi naapektuhan ng stress ang kanilang mortality because of the same reason. Kapag sinabi mo sa mga tao na ang isang bagay ay makakatulong sa iba, hindi lang sa kanila mismo, mas mataas yung possibility na gagawin nila yon. Sa mga banyo ng isang ospital, mga sign na nagsasabing maghugas ng kamay para hindi mahawa yung mga pasyente, mas nagbibigay siya ng mas maraming paggamit ng sabon kaysa sa mga sign na nagsasabing maghugas ng kamay para hindi ka makahawa. Okay? Isang salita lang yung binago nila pero may malaking difference. And ngayon, ang empathy ang reason behind this. Ito yung kakayahang maramdaman, ma-understand ang situation ng iba. Sinabi ni C. Daniel Batson na sa empathy altruism hypothesis, ang tunay na selfless na tulong ay nangyayari lang daw kapag may tunay na empathy. At yung brain imaging studies ay pinapatunayan to. Kapag nakita ng isang babae ang kanyang partner na nasaktan, may part ng brain niya na associated sa emotional pain ang nag-activate kahit wala siyang physical pain. Yung compassion naman ay ang state of relationship na nagiging concern yung isang tao for another person who is suffering and that motivates them to help. Ang sabi, yung mga training programs na nagde-develop ng compassion ay nagpapababa ng aggression and nagpapataas ng pro-social behavior and may benefits pa sa health. Ang pinagkaiba nila ay ang empathy is the ability to understand and share the feelings with another.
Okay? You just feel, no? You're feeling their feelings to understand. While compassion is the desire to take action to relieve that suffering. You're acting for them. Yung isa feeling with, yung isa ay acting for. Gets po? Gets po? Okay. Now, good. Now, proceed tayo sa pinakamaganda and masayang part ng social psychology, ang liking, attraction, and love. Okay. So, start tayo. Bakit tayo nagugustuhan ng ibang tao? We've already started the answer earlier, yung mere exposure effect. Habang mas madalas nating nakikita yung isang tao, mas nagugustuhan natin siya. Applicable rin to sa FESLAC ng mga tao. Ang mga muka na mas madalas nating makita ay eventually nagiging mas kanais-nais sa paningin natin. Pero yung familiarity ay hindi lang yung factor dito. Ang similarity, yung pagkakatulad, isa sa pinakamalakas na predictors ng liking. Okay? Similarity. Yung mga taong may magkatulad na idea, na interest, na hobby, ay mas nagbaband at nagkakaroon ng matagal na relationship. May it be in friendship or more. Sa isang study, yung mga male college students ay random na inassign bilang mga roommate. Okay? Yung mga naging magkaibigan, nagkaroon sila ng similarities sa background, sa major, and even sa political views. At yung assortative mating, ang tendency ng mga tao na pumili ng partner with same attractiveness, personality, wavelength, or age. This gives us an idea na we like someone because we see bits of us in them. Parang, parang ako rin siya. Ganon. 'Di ba? Ngayon, ang physical attractiveness sa buong mundo, okay? Mahalaga when picking potential partners. Pero ano ang considered na attractive? May mga studies na nagsasabing yung mga average faces, yung mga mukhang yung bawat feature ay mathematically average sa population, ay rated na pinakamaganda. Yung face structure na normal, yun yung pinakamaganda. Okay? Not the unique ones. Sa computer morphing, nag-merge sila ng maraming facial features and nalaman nila na mas mataas ang attractiveness rating ng mas normal na tao, ng mas normal na feature. So ayun, average faces is attractive face. Universal yon. Pero even though universal ang attractive rating ng faces, magkaiba ng attraction at mate selection ang babae at lalaki. Sa sexual strategies theory, ni Buss at Schmidt, sinabing yung reason kung bakit magkaiba ang attraction and mate selection ng babae ay dahil sa evolutionary. Yung prenatal investment ay mas malaki for women kaysa sa men. Kasi isipin nyo, yung pagbubuntis ay 9 months and kailangan pa nila ng tender, loving, juicy care, di ba? They need resources and time para palakihin yon. Sa mga lalaki, maliit yung biological investment. Di ba? Kasi, ano pang gagawin nila? Magpa-plant lang sila ng semen, magtatrabaho, tapos wala na. It's up to them. Siyempre, kailangan ng emotional care din ng women, which should be given by men. Pero hindi masyadong malaki yung biological investment nila. Tama? Yung parental investment, hindi ganun kalaki compared sa women. Kaya ayun, sa evolutionary theory, ang lalaki ay mas nakatuon sa mas maraming maikling relasyon habang yung babae ay mas into longer and more intimate relationships. That's normal because men just give signs for fertility at accessibility sa mga short-term partners. Ang mga babae naman, they give importance sa kakayahang magbigay ng resources para sa kanila at sa mga anak nila. Ngayon, yung mundo ng online dating ay nagdagdag ng bagong dimension. Yung mga apps tulad ni OkCupid, ni Tinder, Grindr, Bumble, di ba? Nagbabago ng paraan ng paghahanap ng patterns. Pero yung mga pattern na makikita sa face-to-face relations ay same. Okay? Yung mga tao ay mas likely pa ring sundin ang kanilang racial preferences. Now, for the last topic, let's talk about love. Okay? Lahat tayo ay umiibig, nagmamahal. Different kinds of it. Sa magulang, sa kapatid, sa kaibigan, sa crush na hindi ka pinapansin, sa partner mo, diba? And may differences to. Si Robert Sternberg ay nag-come up ng triangular theory of love.
Ito ay isang framework na gumagamit ng tatlong components na sa iba't ibang combination ay nagpapaliwanag ng lahat ng uri ng pag-ibig. Pero before that, love is a concept, okay? It is not easy to define. It takes many different forms and many different things to different people at different times in their lives. Okay? Set lang natin to, walang definite meaning ang love maliban sa it is a broad and just a concept. Okay? Alright. So, now, ang una sa component ng triangular theory ay ang intimacy. Ito yung pagiging malapit, connected at bonded sa isang tao. Ito yung pakiramdam ng totoong pagkakakilala sa isang tao. Okay? Next is the passion. Ito yung mga drives na nagli-leads ng romance, physical attraction, and sexual connection. Ito yung puso na nagtatakicardia kapag nasa tabi ng crush mo. Yan, the arousals. And pangatlo ay commitment. Okay? Ito yung decision na mahalin ng isang tao at yung desisyong magstay in love ng matagal na panahon. Commitment is a decision you do every day. Yung pagpili na piliin yung taong sinasabi mong mahal mo. Kapag pinagsama-sama mo yung tatlong to, sa iba't ibang antas, makakakuha ka ng iba't ibang uri ng pag-ibig. And makikita natin siya dito sa triangular theory of love. Yan, as you can see, no? And liking, yung nakikita nyo sa pinakataas, itong part na to, liking is walang passion, intimacy lang. Walang passion, walang commitment. Okay? Ito yung crush lang. Literal, liking. Nagustuhan mo kasi connected kayo. Friends kayo for a while. So nagugustuhan mo siya kasi nakikilala mo siya, di ba? That's the intimacy. Connected, bonded feelings in loving relationship and closeness. Okay? Yan, ganun lang siya. Ang infatuation naman ay may passion. Pero yun lang. May sexual consummation, excited ka pag nakikita mo or kausap mo yung tao. Wala kayong malalim na connection sa isa't isa pero bet mo siya. Kasi parang may mabilis na heartbeat, parang may lumilipad na butterfly sa katawan mo. Yan. Yung mga high school love, yung nakita mo sa isang event, crush mo na, walang liking, passion agad. May ano kagad, may arousal kagad sa loob mo. Ganun siya. Walang commitment, walang intimacy. Hindi mo kilala pero gusto mo siya kagad. That's infatuation. Okay? Yung arranged marriage sa simula, commitment lang 'yon. Walang intimacy. That's called empty love. Okay? Walang intimacy, walang passion. Pero pwedeng lumago over time. Okay? Pwede pa rin siyang magtuloy-tuloy. Mali mo, 'di ba? Over time, makilala mo yung isang tao, magkaroon ng intimacy, and then magkaroon ng passion towards each other. Okay? Ang companionate love, ito, dito, as you can see, ang companionate love, may intimacy at commitment. Pero walang passion. Ito yung madalas makita sa mga matagal ng magkasama, pero hindi na in love sa romantic na paraan. Ito yung tinatawag ng iba na platonic love. Common sa magkaibigan. Kasi they have bonded, so may intimacy. They know each other, tapos may commitment. Parang best friend na magkaibigan na companion na, di ba? Yan, those are the commitment. Okay? That's companionate. Now, ang romantic love, may intimacy at passion, pero walang commitment. Ito yung intense, pero hindi matibay. Madalas yung mga love na sa una lagi, tapos nawawala, nagloko or something, di ba? Kulang sa commitment, walang naninindigan, hindi nagsiset ng matibay na label. Okay? Then, the fatuous love. Ito sa baba. The fatuous love, may passion at commitment lang. Ito yung mga biglang nagpakasal 3 months after nilang magkakilala. Walang intimacy, 'di ba? Hindi nila nakilala yung isa't isa, walang deep connection within each other. Biglang nagpakasal. Hindi nila nakilala yung isa't isa. Okay? Pero may passion at commitment kasi kinasal na sila eh. Okay? Yan. Alright, so pero ang pinaka-ideal sa lahat ay ang consummate love. Ito, yung mataas ang lahat ng tatlo. Ito yung pinagsisikapan na maabot ng marami. Mahirap kasi mahanap tong tatlo sa isang tao. And ang kabaliktaran naman yan ay non-love. Walang kahit alin sa tatlo. Okay?
So again, ang pag-ibig ay hindi lang isang bagay na nangyayari sa pagitan ng dalawang adult. Ang mga foundation ng kung paano tayo nagmamahal ay nagsa-start sa pinakamaagang relationship natin, which is the intimacy sa ating mga primary caregivers or magulang. Okay? Alright. Now, dito pumapasok yung theory of attachment ni Bowlby. Kasi nung bata tayo, meron tayong attachments. Okay? Ang attachment theory. Alright. So, sinasabi dito na ang affection ay based sa bond ng baby at caregiver. And may evolutionary function to protect the babies from harm of survival. Hindi basta emosyon lang. Ito ay survival mechanism. Yung mga researchers at researchers like Hazan and Shaver ay sinasabi nilang ang pattern ng attachment na meron nung bata pa ay nagiging template para sa ating mga romantic relationships pag tumanda. Yung mga taong securely attached nung bata, where yung mga magulang nila ay consistent na ina-attend o inaalagaan sila nung baby pa, they tend na maging mga adult na open sa iba, nagtitiwala at nagkakaroon ng mas satisfying na romantic relationship. That's what we call secure attachment. Yung mga anxiously or ambivalent, yung merong ambivalent attachment, yung mga magulang nila ay inconsistent yung response. They tend to have less satisfying relationship. Preoccupied sila. Nag-aalala kung gusto ba talaga sila ng partner nila sa level na gusto nila yung partner nila. Iniisip nila na baka iba yung nararamdaman ng partner nila toward them, and the feeling is not being reciprocated. Very anxious, lagi niyang iniisip, magloloko ba to? Ano mangyayari sa relationship namin in the future? Ganyan. Ang dami niyang iniisip. Yan. Yung mga avoidant naman, yung mga may avoidant attachment naman, sila yung mga magulang nila ay hindi responsive sa needs nila nung bata pa sila. And they tend to be an adult na hindi comfortable sa pagiging malapit sa iba. Ito ay hindi fatalism, ha? Ang attachment style ay hindi kasi permanent. Alright? Okay. So, I hope you have learned anything from social behavior. Okay? So, before I wrap this thing up, I want you to be excited sa social psychology as it is something that would be a reflection of yourself rather than an academic requirement. Masaya siyang aralin kasi ma-apply mo lahat sa sarili mo. You would understand why you act like this, and pati flaws mo makikita mo. Then you can tend to it, no? To become a better person or to be the best version of yourself. Okay? All right. So, if you have any questions, send me a DM sa Facebook or sa Discord, okay? All right. So, if there are none, thank you so much and you have a great day. Bye for now.